lahat po ng pronouncement ng Pangulo, kahit na pagmumura niya, recorded po yan sa Malacanang eh. Nasa archive yan. Lahat ng mga sinabi niya, pati pagmumura niya. Alright. Kaya nga ako, may program ako, o mayroon akong nasasabi kahit sa pulpito, may mga nagbabasa akin, minumura ako eh. Bakit? Alam ko kung saan galing yun eh. Di ba? But the thing is this, yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Nanay ko yan eh. Terrible mahal ko nanay ko eh. Ba't mo kinakailangan murahin? Kung magagawa ka ng PI. Oo, siguro, yung gago matatanggap ko pa eh. Kung talagang gago yan eh. Yung tarantado, kung talagang tarantado yan. Sinasabi ko yan sa pulpito eh. Kung talagang tarantado ka, hindi mura yan, totoo yan. Pero yung PI, aba, pambihira pagtanggap ng ating kababayan yan, minumura mismo yung nanay niya, ay pa hindi ko tanggap-tanggap sa akin yan. Sir, last na lang. Sir, so... Hindi, ang panahon ni Duterte, talagang sabon na sabon ng Pilipino sa mura. Ang putang ina mo, naging, naging word yan ng mga Pilipino. Kumbaga, itong bunganga ni Duterte, marami ang na-impluwensyahan ng mura niya. So, yung pangkaraniwan tao, na sinasabi nga ng mga churches o ng mga iglesia ng Diyos na huwag magmumura dahil naririnig nila yung presidente nila palamura, yun, nai-impluwensyahan niya yung mga tao na pangkaraniwan na kahit pinipigilan nila na huwag magmura, sila yung parang natitrending kasi yung mura. Natitrending kasi ang nagpapatrending yung mismong presidente ng Pilipinas na si Duterte. So, kung ikaw mismo, nakakarinig ka na yung mismong presidente nyo, mura ng mura, sino ka ba naman, pangkaraniwan tao na hindi rin magmura? Kung yung presidente nga, mura ng mura, di syempre magagaya ka, o maiengganyo ka. O kung parang dumarating sa punto na influencer ng mura ang ating presidente, dating presidente. So, parang nagiging influencer siya pagdating sa mura. So, yun na naging ngari. Nung panahon niya, natitrending yung mura, yung putang ina mo. Na masakit man talaga ang katotohanan na ang kahulugan niya na sinasabi ng puta ang ina mo, ibig sabihin, masakit talaga sa parte natin. Pero naging trending nung panahon niya. Kasi, sino nga naman ang hindi matitrend? Ikaw nga nakakarinig ka ng mura mismo sa pinakamataas na level ng gobyerno. Hindi ka rin ba ikaw na pinakamababang level, hindi ka rin kaya maengganyo. If in case na pag umattend siya sa Quadcom, tapos ganon, anong gagawin natin, sir? Point of order. Yeah, ganun. Tapos we will try to remind him. Tapos pagpaulit-ulit pa rin, then we have to take action. Well, ako, ang nakikita ko dyan, I try to tell this to Chairman Ace Sabi ko, kapag gano'n, nagsalita siya ng panay mura inabot natin doon. I think we have exhausted yung mga bagay na itatanong sa Senado. To be honest, I'm candid with that. Yung magandang nagawa sa Senado na umamin si former President about the DDS and also yung trying to convince yung mga criminals to take arms and for the PNP to kill them. So, yun, na-establish natin yun. And sabihin na nilang joke yun, whatever, bahala sila. Pero na-establish natin doon sa statement nun. And ako, okay na yun nakuha na natin pinaka-gist ng sinasabi natin na meron tayong DDS, merong patayan. Ang hindi lang natin masyado na-establish doon that they denied is yung reward. Yung kasi hindi yun inamin. Pero kung mapapansin nyo, yung sinabi, merong 7 na pangalan. At tinatanong doon kung binayaran yon. Tinanong ni Senator Risa yon Ang sabi, hindi, mayayaman yun Mayayaman yun, yung mga yon. Parang ganun ang pagkakaintindi ko. So, nandun yung denial about that matter. So, probably, yun yung mga issue na pwede namin explore. Kung more people will come out and try to reveal yung mga payment system that was that transpired during the past administration. Ako, I'm not against the Senate hearing, no? Pero
palagay ko, hindi uso sa Senado yung point of order eh. Sa amin, ako sinabi ko na, niisip ko ba lang, pag nagmura ang ating Pangulo ng PI sa aming Quadcom, point of order pa rin yan. Point of order. Mr. Chairman, point of order. We should not allow any vulgar statement in this hearing. Ganun lang naman yun eh. Oo, wala Di paano, mayat maya kayo point of order. Paano kayo makakausad? 'Di ba? Kung laging mura ng mura tapos point of order niyo yung ex-president, paano kayo makakausad? Di kayo makakapagtanong. Kasi laging merong PI. Ano magagawa niya? Kinakailangan po talaga sansalain natin ito. Bakit? Kapag nasanay tayo dyan, yung mga bata sa mga kalye, ganoon ang gagawin nila eh. Okay, Sandro, please bear with us. Yan na nga ang naging trending eh. Kaya nga trending yan noong time niya na yung mura, yung PI ng PI ang mga tao noon. Pati mga bata, PI ng PI. Kanino ba natuto yan? Siyempre sa kanya kasi siya ang influencer noong panahon niya. Na mura siya ng mura, na wala siyang ginawa kundi putang ina lagi ang sinasabi. So, naging salitang kalye na rin yan. At naging bread of life na rin yan. Yung araw-araw, naging parang tinapay na siya na kinakain. Kumbaga, na-paranoid na rin yung mga Pilipino dyan sa mura eh. Hindi na rin nila kumbaga, kahit mura-murahin mo na yung mga Pilipino, parang na-paranoid na sila. Kasi naririnig nila araw-araw yan. Di syempre, pa-paranoid na sila. As we are still about to accommodate many inquiries from our media friends, I appeal to everyone to refrain from asking questions that have already been addressed by our resource persons. Lines Capante from GMA Online. Sir, good morning. Sir, follow up ko lang po yung kay Colonel Garma. Senate President Escudero said it's very important for her to appear in the Senate drug war probe. Is the House allowing her to go there? Or as far as you know, does she want to testify also in the Senate? Well, ako, talagang dapat mag-appeal siya doon, no? Sooner or later, she'll be there din naman as well. Unfortunately, prior to the last committee hearing natin, no October 22, napapaalam na yan about yung kanyang condition, and it's a long letter to us. She was talking about yung esophagus niya eh, kasi parang meron siyang dito na naka-block na hindi siya makalunok. And actually hindi namin siya inalaw na hindi maka-attend ng October 22. And because after that hearing, we allowed her na ma-consider yung medical check-up niya. And it happened na I thought Sunday siya pupunta para maka-attend siya ng Monday. Pero yun nga, Monday pala siya umattend ng medical check-up niya. So kay Leonardo, siguro after niyan, ilang days lang naman yung COVID, so he can attend. Nakatanggap kami ng urgent motion, di ba? From the lawyer na talaga matindi ang sakit ni Colonel Garma. So, kami naman, hindi naman namin pwedeng, sabi ng urgent motion na this is another human rights concern, no? Yung right to life. Naniniwala ako dun eh. So, hinayaan namin siya makita ng mga doktor sa Cardinal Santos. I do not know if he's in Cardinal Santos now, no? O nagpapatingin si Cardinal Santos. Oo. For medical check-up. Balita namin, baka ma-ICU pa siya because of that. So, she cannot actually speak properly, mentally speaking, kung maharap siya sa Senado. Although kami naman, we will not prevent the Senate from calling her to testify. Release na si Colonel Garma. That is a correct statement. Opo. Nalit na yung contempt? Hindi pa. Okay, sir. Sir, follow up po yung si President Duterte kasi former President Duterte kahapon, he was qualifying the responsibility
he said he is taking responsibility for the policy. He cannot take responsibility for specific crimes kasi inisa-isa ni Senator Risa, how about this kid who is unarmed, si Kian and Carl Anthony and yung isa pa Reynaldo de Guzman. I think that's the name. Kasi nga yan nga So, eh. acceptable ba yung qualification niya na for specific crimes, I cannot take responsibility. So how do you respond to that? I mean, is that an acceptable argument? Yan nga problem eh, di ba may mga pronouncement siya. O sige, ano niya, patayin niya na, kung bahala sa inyo, sagot ko kayo. O then suddenly ngayon, pag may mga specific crime na nagawa, like for example, inarm mo yung you're trying to tell yung criminal, o sige, iyan mo siya, i-provoke mo siya para patayin siya ng PNP. So ginawa ng PNP, alam mo, ito kasi, well, the level of knowledge of the president and all the generals and the chief PNP, they are far more intelligent eh. Let's accept it, Yung mga lower ranks, like for example, yung mga sergeant, teniente, major, captain. So ngayon, hindi yung negation, yung kanilang elimination, yung negation, sinasabi nila, hindi naman nakarating yun sa lower ranks eh. Sa kanilang yan, tinago nga yun eh. O, di ba, di accepted sa Senate na it was being hidden? Now, ang bigat ng naging repercussion sa ating mga kababayan. You have to understand na hindi nga pantay-pantay ang level ng knowledge ng ating mga kapulisan. Mayroong mga mabababa, with all due respect with them, na hindi nila alam kung ano yung mga iniutos sa taas na hindi na ba nabababa properly sa kanila. Basta ang alam lamang, sige, patayin yan, sagot namin kayo. O na, ngayon, pinatay mo yun, ikaw responsible na pulis dyan, so sagutin mo yan. Kung paano yung sinabi niya pronouncement nila, nasagot kita. Kaya nga yung sinasabi ng presidente, sagot niya niya lahat. Pero in the proper court, hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede ituro nung pulis na akong nag-utos sa iyo directly na mayroon direct knowledge at may witness. Wala namang ganun eh. Sinabi lang niya yung pronouncement niya. Tapos sinasabi ng mga generals niya, ng mga lawyers, joke lang yun. So ngayon, meron nang nangyaring krimen. O, bahala ka na. Yan ang problem na na-encounter ng mga kapulisan natin. Ano yun? Yun ang mananalo. At Lala Move, we make delivery fast and simple, no matter what you've got to send. We're a friend indeed to those in need of an expert delivery friend. It's never been easier. On demand, we move the things that matter to you. At the click of a button, our fleet comes running, anytime, any day. We'll get your package where it needs to go. Need a van, truck, car, or motorbike? We'll match you with the correct vehicle for deliveries of any type. Urgent delivery? Multiple stops? Intercity orders? You name it, we can deliver. Our drivers arrive on the dot, working like clockwork to make the world tick-tock. Lala Move is an effective solution that gets bigger, growing across Asia and Latin America. We help communities to thrive. Yan na pala yun. Yan na. Tapos na yun.